ang ating mga kasamahan para po sa pag-join in a short while ni Miss Maharlika, ang Boljakera ng Bayan, para po sa ating inaabangan na episode dito, kasi kagabi ko pa nakikita, Attorney Marlon, kumakalat na ang social media announcement hinggil sa pag-join today sa episode ng Pilipinas Nating Mahal ni Miss Maharlika. We have a lot of things to do and to talk about, at dahil dyan, makakasama natin sa unang bahagi habang inaantay po natin ang pag-connect ng ating communications line kay Miss Maharlika at ang pag-join ni Dr. Larin Maribadoy. Pabatiin po muna natin si Attorney Marlon Busantog, ang isa sa mga regular na resource persons dito sa ating programang Pilipinas Nating Mahal, tagapagtaguyod ng kabutihan ng katutubong pamayanan at mga tribo, tagapagtanggol ng karapatan ng mamamayang Pilipino, Attorney Marlon Busantog. Naimbag nga agsapam ka, Eric, no? Agyaman na panang introduce mo ti atitudod, no? Naimbag nga agsapa tayo amin, mapteng ay agsapa ako amin, mapteng siya amin ay agsapa, especially to our friends and family in Kailian, in the Northern Luzon. Maradyaw na adlaw sa mga mamanwa sa Region 13, no? It's an privilege and honor again to be here today. Habang inaantay natin si Ma'am Lorraine, matanong ko ka, Eric, na ano mo ba yung mga tinramis mo na no? Yes, sa Aurora, no? Oo. Sa mga kapatid nating Ilungot at mga katutubong pamayanan dyan sa boundary ng Aurora, Vizcaya, and Quirino, Attorney Busantog, uulitin ko. Saka yung guard ng pinagkainan natin. Yes, nabati ko siya dito. Yung sa may Clark. At Brother Marlon, Attorney Marlon, binabati natin ulit at alam ko ito'y makakaabot sa kanila, kinakagawad Lorna at kagawad Jason at ganoon din kay kagawad Bato dyan sa Aurora, Dinakulangan, at ganoon din po kay ating tribal leader and community leader respected among the tribal communities. Danis at alam natin is working now for the administration of Marcos, Romualdez, and Lisa against kay Congressman Pulong Duterte. Miss Maharlika, ikaw muna, and then si Attorney Busantog dito sa kabuang kalagayan ng isang sistematikong pagdurog na ina-attempt ng Marcos administration laban supposedly sa nagpundar ng kanyang gobyerno ng mga Duterte. Go ahead, Miss Maharlika. Yes, well, tama ka, ito ay political retribution, ito ay political harassment. Hindi lang po ito sinimulan nila sa kay Pastor Quiboloy at sa lahat ng KOJC members, sinimulan nila yan sa akin at sa mga Duterte. Now, bakit nila ginagawa ito? Kasi nakikita po nila na ang mga Duterte, sa kabila ng mga black ops, black propaganda ng gobyernong ito, pag-hire ng mga trolls, ng mga AI, ng mga bots, at kung ano-ano pang mga pang-tira dito sa social media, gamit ang pondo ng bayan, gusto talaga nilang mawala sa larangan ng politika ang pangalang Duterte at gusto nilang sirain ito. So kaya itong mga political harassment, ito pang gigipit sa ating lahat simula nung pag-rally ng Maisog. This is very Lisa Marcos. Yes. Kasi gusto nila tayong patumbahin, gusto po nila tayong sindakin. Hindi lang kayo, tayong lahat na nagkikriticize sa kanila, even yung mga netizens. Tinatakot nila dyan. May mga trolls sila na screenshot namin kayo. Dahil, yung mga nag-share sa video, ng pulburon video. Yeah. Ang dami nagsasend sa akin. Ang iba natatakot sa so pinapalakas ko yung loob. Ang sabi ko lang sa kanila, huwag po kayo matakot. Pag may kaso kayo, let me know. Maghahanap tayo ng mga magagaling na abogado dyan na matitino sa Pilipinas na pwedeng tumulong sa inyo. So yung ginagawa sa malalaking tao, when I say malalaki, katulad ng mga Duterte, former president, imagine, vice president, mayor, si Duterte, sa inyo, congressman, sa inyo, na talagang may boses tayo nandito tayo sa social media, meron tayong following, pero walang pakialam yung gobyernong ito kundi sindakin at harasin tayo. Sabi ko nga mga kababayan, wala nang batas sa Pilipinas. Kasi ultimong maliliit na mga nagko-comment o mga commenters, hindi naman yung mga tao niya nag-express lang ng kanilang damdamin. Sinisindak nila. Ni-screenshot na namin kayo. I-report namin kayo sa ganito, sa ganyan. So itong pattern na ito, very bangag. Wala pong matinong gobyerno
na mananakot sa mga Pilipino. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, ang dami din namang mga talagang ng mga bashers o naninira sa kanya. Totoo. So, wala namang ganito eh. Wala namang mga troll ang presidente, ang Duterte government administration na screenshot namin kayo o kasuhan namin kayo. Di ba? Wala namang ganon. Yes. During Marcos time, at pagpasok pa lang ni Marcos, balikan natin po yung issue kay Percy Lapid. Yeah. Now, even though hindi ko pinapanood, hindi ko masyado kilala si Percy Lapid talaga. I don't watch him. Pero nung binabalikan ko yung mga ni Percy Lapid, yung kanya mga vlog, kinikriticize niya ang Pangulong Duterte. Pero bakit buhay siya hanggang kay Marcos? Yes. Ang tagal niyang kinriticize si Pangulong Duterte, pero bakit po siya buhay during Duterte na kung ano-ano mga binibintang? Like, June, July, August, September, like 4 months lumako po ang Marcos. Nung si Percy Lapid, ang hindi pa nakakapanood dyan, balikan niyo yung kanyang vlog. Siya yung pinakauna talaga na sobra yung kritisismo niya kay Marcos na ito ay nagpupulburon o sumisinghot. So sabi ko, may nauna pala sa akin, may nauna pala sa atin. So no wonder, bakit siya, ginurgur? So, mag-isip na kayo, taong bayan. Sino ang gugurgur kay Percy Lapid? Pareho niyang kinriticize sa dalawang presidente, pero yung sinasabi nilang Duterte is ganito, manggugurgur, buhay pa siya nung time na yun. Pagdating ni Marcos, ayun, wala na. Yeah. So, ang isa Miss lang Marlica? po ibig sabihin nito. Miss Marlica? Gusto ng mga Marcos na talagang takutin tayo. Go ahead. Yeah, hold your line kasi kasama na natin si Dr. Lorin Maribadoy. Napakaganda ng pagbaybay mo ng sistematikong paggamit ng political harassment, intimidation, and persecution, including ang previous records ng mga Marcoses. Ma'am, bumati po kayo kasama si Atty. Bosantog ngayon at pwede po kayong mag-join na sa discussion. Welcome muli sa programang natin na nakahabol po kayo, ma'am, at nandiyan na si Miss Maharlika. Go ahead, Ma'am Lorin. Good morning, Maharlika. Good morning, Eric, Atty. Bosantog, mga kababayan. Maharlika, I want to just jump right in, kasi yung sinabi mo dati, yung pagbatikos kay President Duterte, talaga napakarami nun, Nasa presidential communications ako, so aware ako dyan. At saka yung pagbatikos sa kanya, mga totoong kalaban, CPP, mga drug lords, funded yun, oligarkyo, so mga pati CIA, 'di ba, kasama diyan ang Rappler, 'di ba? So alam natin 'yan. Pero kaya ako gulat na gulat sa administrasyon na ito kasi sa amin noon hindi namin pinapansin yan kasi ang intindi namin dyan, parte ng demokrasya yan. At saka yan yung pag pumasok ka sa gobyerno, yakapin mo yan. Na huwag mong kakalabanin. Yakapin mo yan kasi yan talaga ang demokrasya. At saka talagang hindi ka nandyan sa gobyerno para palakpakan ka. Hindi, nandyan ka para magtrabaho at magsilbi sa taong bayan. At hindi ka nandyan para popularity contest. Hindi. So napaka-shocking sa akin nitong administrasyon na ito na ang iginugugol na oras pati resources ay para sa politika. And in the meantime, there's so much that needs to get done for our country. Yes. Diba? Even during PRRD's time, na he was so clear. He was so clear. President Rodrigo Roa Duterte was so clear with us about our constitutional rights, sinasabi pa nga niya, yung media, kasi di ba sa PCOO, kami in charge sa media, nung mga past presidents, nagbabayad yan, nagbibigay yan ng monthly, meron niyang libreng hotel and accommodations, etc. Birthday, ngayon marangya. KPRRD, big fat zero. Wala, ayaw niya. And then so sabi niya, but they're going to criticize you. And then they said, never mind, let them do their jobs. I'll do my job, let them do their jobs. In other words, he was so clear about gaano kahalaga ang press freedom. Trabaho ng media yan. So tayo, payahan natin sila, tapos tayo magtrabaho tayo. Whereas ito, ang unang ginawa ng administrasyon na ito, ay patahimikin ang media, kahit vloggers, tinatakot tayo. Diba? So yan ang nangyari sa atin. Magandang take off yun, Miss Maharlika. Hold your line please kasi magandang talakayan ito. Kukunan ko ng reaction din si Atty. Bosantog doon sa political persecution, systematic harassment at walang kahiyang paggamit ng resources ng Estado at instrumentalidad ng Estado laban sa mga perceived
political enemies of this Marcos administration. Attorney Basanto. Yes, if you are insecure about your power, then you do a lot of insecure things eh. Yeah. Kasi if you are secure in what you're doing, halimbawa yung alam mo naman yung ginagawa para sa bayan, then they didn't criticize you. It's a healthy component of democracy Correct. to be criticized. Like kung sasabi nga sa program na ito na, a government without opposition is autocracy. No? Exactly. So if that's what they're doing, then that's what they're doing. If they're trying to eliminate opposition or criticism, then we are no longer working for a democratic institution. And this goes not only to the president, but to the institution like the Philippine Philippine National Police, no, that they're being used and utilized in order to harass the Filipino people, sa Philippine Armed Forces, no, and the Supreme Court of the Philippines, no. We have a lot of institutions, even the fourth state, the media. The media. I cannot believe how silent they are. Yeah. No? Yeah. Even Rappler, Yeah. even Rappler is defending the video. Yeah. It is. Yeah. Hindi ko maisip. How do you say that? Hindi ko. Maubos Maubos. Oh, yes. Na, May basta why would the media that is supposedly one of the healthiest in the world when it comes to democratic expression, hindi na sila nagsasalita? Bakit tinitignan niyo na ang gagalingan ng oppositions are mga bloggers? What happened to this institution? Yes, correct. Diba? During the Good point. as a hallmark of our democratic institution, sa lahat ng nagdaang regime changes, they're at the forefront of it. Yeah. So meaning, is yung nangyayari ba sa Pilipinas is acceptable to them? Yun. Magandang tanong. Can I interfere? Sige, ma'am, go. Interview. Yung sinabi ni Attorney Bosantog, very worrisome kasi I recently had a conversation with people in mainstream media. They asked me a lot of questions and then I answered, okay, it's my turn to ask my question. Why is it that you guys are not coming out about that video? Diba? Why are you not talking about it? Why are you not reporting about it? And then ang sagot pa naman sa akin, ang sabi, because I don't think it's real. I think it's fake. He said pa nga, he thinks in his heart it's fake. Really? But how did you know that? Because he said, okay, I'm quoting him, sige. because the DILG said it's fake and ES Bersamin said it's fake. Imagine that's a journalist, no? So in the end, we had it back and forth a little bit, a discussion, and in the end, what came out was that he was afraid. He was afraid. Natakot siya. To question the video. That by the way, is not only 20 million, it's about 100 million views already. If you take into account that digital is indeed exponential. No? Yeah. Ma'am, i-ready natin ang video na ito. Kung pwede natin ito muli may pakita, ano ang ating magiging option kasi kumakalat ito. Pero Ms. Marlica, we would like to get your reaction. Ang unang reaction nila is not to address the message of the video, but to attack those who are bringing out the message, the messengers, like you, yung Maisog USA sa Los Angeles, at lahat ng mga nagsishare. Unang nagsalita, si DND Secretary Gibo Teodoro, as if this concerns national defense issue and national security matter. Hindi naman nagsalita dito si Secretary Anyo, nag-oobserba ang National Security Council, pero maingay si Gibo Teodoro, politikong-politiko na nagpapil ka agad. Defense Secretary ka, pinatulan mo ito. And then sumunod si Abalos, may threat, may warning, at tinatakot kasama si Marbil. And then nagsalita DOJ and NBI. Miss Maharlika, gaano mo tinitingnan nating dito sa Pilipinas nating mahal? Let's try to show itong kumakalat na sabi ni Ma'am Lorraine, umabot na possibly ito sa 100 million views. China-challenge nila yung authenticity. But they miss the main point. The main point there is the president is being consistently accused of a very serious crime of betrayal of public trust and possible abuse ng drug substance that can affect seriously sa kanyang kakayanan, kapasidad na mamuno. Ms. Maharlika, your reaction to those mga sip-sip na mga cabinet secretaries na nananakot ng mamamayan at ng mga mensahe rather than to address fair and square by facing deliberately yung challenge na kung hindi ka drug addict talaga, hindi magpakatotoo ka, magpa-drug test ka scientifically in a public forum. Ms. Maharlika. Yeah. Well, unang-una, talaga yun naman ang panawagan ng tao bayan.
para matapos na itong pagdududa sa kanya na kung siya ba talaga ay nagpupulburon, ay dapat magpa-hair follicle test siya. Diba? Open sa public. So, paulit-ulit. Pero yun nga, hindi naman po niya gagawin yan. Dahil, syempre, pag ginawa niya yan, lalong malaman ng taong bayan. Ano? Sigurado ako, tataya ko yung alindog ko dyan, positibo yan. But anyway, mga kababayan, dun sa statement ni Gibo, diba? Unang-una po si Gibo ay tinakot ako tinakot tayo. Okay, number one, makikipag-ugnayan daw sila sa Amerika. At palalagutin daw nila yung mga taong nagpalabas ng video. Ngayon, tinakot nila yung taong bayan, sinabihan nila na huwag itong i-share. Kaya nga sa mga vlogs ko, sabi ko, wala namang ibang nagpakita, nag-show ng video na yan, kung di ako. Bakit kailangan yung takutin ng taong bayan? So, well, you know already bakit nila tinatakot ng taong bayan para hindi naman ma-share yung video para walang makakita ang mga Pilipino. Number two, si Abalos, nang humingiwi din. Okay, sabi niya, the moment na nakita nila yung video, nagpa-press con kagad, na sinasabi niya, ito ay fake ito, talagang ang layo, ang layo daw at hindi daw talaga ito kamukha ng presidente. Kaya nga, pag tinignan niyo yung video, it's identical. Okay? And that video, sabi ko nga, authenticated po yan. Yung video na yan, authenticated yan bago in-release dito sa aking event. And also, kung matalino ang taong bayan, alam ko mas maraming matatalino kayo sa bangag. Like few hours after, nagpa-press con na sinabi ito ay deepfake. Yung mga even hindi taga-Amerika, yung mga nasa ibang bansa, but magbe-base ako dito sa US. Bago mag-release ang isang forensic expert o forensic analyst sa mga video na yan, ang pinakabasihan dyan, dapat kung talagang expert yung taga-NBI, dapat ipinaliwanag nila sa taong bayan saan ba galing yung video na yon. Ano yung camera na ginamit? Ito ba ay button camera, spy camera? Ito ba ay ballpen? Saan galing? So yun yung isa sa mga dinidetermine ng analyst. Tapos kung talagang matino sila, dapat kung eksperto talaga ang analyze ng video na yon, dapat doon nalaman nila kung anong year at least. Diba? At kung anong gadget ang ginamit siyan. Kasi pag eksperto ka, syempre yun yung trabaho mo diba? At yung experiensyado ka sa ganun. Pero ano ang ginawa ng DILG? Diba? Dugtong na mga folder, pinicturean yung mukha ni Marcos Jr. Tapos below up yung screenshot from I think from enhanced video na pinresent ko. So, pinataba nila ng gusto para kunwari malayo ang pagkakaiba, pero they failed. Kung ano yung saang gadget galing yon, anong klaseng camera, ano yung proseso ng pag-analyze nila, di ba? Kasi dito po sa US, ang pag-process niyan, hindi lang po yung isang oras. 5 to 20 hours yan. Yung video na yan, at least 10 seconds video, hindi po yan na pipicturan mo, ito deepfake yan. No, yung totoong expert, you can inquire lahat ng mga kapanalig ni bangag dito sa US, kahit dito sa California. Pag nag-inquire ka sa forensic expert, isa yan sa mga tinatanong nila sa iyo na saan ba to galing, saan bang galing na camera ito, ganyan, Kung hindi mo masabi sa kanila, then sila yung magde-determine. Sila yung mag-a-analyze. And believe me, sasabihin nila sa iyo, hindi to matatapos ng 1 oras, 2 oras, minimum 5 to 20 hours. So, with that information na nakuha ko dito sa iba't ibang forensic experts mo ang aking kinontak. Actually, hanggang ngayon, may mga dumadating pa mga email sa akin yung mga information. But ganun pa man, dito natin mapapakita na yung kanilang pag-release
ng mga picture na didikit sa mga folder, ito po ay nataranta sila. Nagmadali sila dahil gusto nilang ampatin yung wildfire. Ito yung pagkalat ng video. So definitely, walang laman ng utak nitong mga taga-NBI at DILG. Kasi hindi sila deserve dyan, mga kababayan. Imagine mo, magkano budget ng mga yan? Magkano confidential fund? Pinresentahan kayo ng pang-elementary sa folder, didikit-dikit. Hindi man lang gumamit ng PowerPoint. Yes. So yan po ang nangyayari kapag ang tao ay nataranta at bangag, hindi nakakapag-isip ng tama. Ayun, Miss Marlica, may rejoinder si Ma'am Lorraine. Ma'am, she was referring to digital forensics analysis at mamaya papunta natin with Attorney Busantog. Pero may rejoinder muna si Ma'am. Marlica, ang nakita natin sa administrasyon na ito, mga lasing sa kapangyarihan, ng mga power trippers, di ba? So, ngayon, at saka, abusado, di ba? Abusado, arrogante, at saka sila yung batas, di ba? So, ngayon, sinabi mo dito, no, na yung statement ni Gibo Chodoro at saka ni Benher Abalos, mga secretaries ni Bongbong Marcos, may veiled threats. Tinatakot tayo. Yes. Diba? Lalo ikaw, tinatakot ka. May tanong ako sa'yo, natatakot ka ba? At bakit? Hindi. Sila dapat matakot. Yeah. Bakit ako matatakot sa mga yan? Kasi kung walang armas, walang kapangyarihan, sabi ko, kaya kong pitikin yung mga itlog ng mga yan. Okay. Yung mga young balls. Sa totoo lang, bakit ako, mga kababayan, bakit ako matatakot? Ano ang kasalanan ko sa bayan? Yeah. Nagnakaw ba ako? Nangidnap ba ako? Nangsumagal ba ako? Sila dapat ang matakot sa bayan. Dahil pinipilit tayong gipitin, nagpapabricate ng mga crime, tinatakot ng taong bayan, na-screenshot yung mga pag-share nitong pulburon video na to. Kung malayo ito at hindi ito si Marcos Jr. dahil yun yung claim nila, ito ay deepfake. Hindi ba dapat i-ignore na lang nila kung talagang walang nonsense ito? Pero bakit nakatutok yung kanilang panahon? Imagine mo, sa Eric, di ba? Nabanggit mo kanina, DILG, NBI, DOJ, DND, lahat sila. Lahat, Congress, nagde-defend na yun. So, anong ibig sabihin yan? Kung ito ay waste of time o basura, hindi sila exert ng effort. Kasi, wala naman yan, di maniniwala yung taong bayan eh. Pero majority ng taong bayan na nakakita ng video na yun, alam nila na yung mukha sa video at itong si Bangag ay identical, parang, identical twin. So anyway, sabi ko nga parang Xerox copy, parang carbon copy. Let the people decide para maniwala sila or hindi. Kaso lang, ang ginawa nga nila, tin-take down nila yung mga videos. Although yung iba available pa rin, but ang panawagan ko sa taong bayan, yung may nakakuha nun, you send it to your friends. Like, sabi ko, 28 friends and families, sabi ko, isend ninyo para hindi nila nakakalimutan na may isa kayong bangag na presidente. Ms. Marlica, I'd like to ask Ma'am Lorraine, si Atty. Busantog. Atty. Busantog, ang tumbok ng pahayag ni DND Secretary Gibo Chodoro, destabilisasyon ito. This is funded, this is orchestrated, and this is organized. Number 2, kay Abalos, ito daw ay tantamount to inciting to sedition, kaya they have to take down the video and they have to do legal actions against those who are circulating this. Please May I go ahead first, Attorney? These two secretaries have done the President a great disservice, no? Instead of making the suspicions go away, lalo pa talaga na matingkad na may tinatago, no? Parang kasi yung kalidad, no? I'm thinking of so many things on so many levels kasi yung kalidad ng pag-iisip na nangyari dito, napakababa. Ang baba, hindi talaga ito secretary level. Hindi ko alam kung ano nangyari sa mga ito, no? Na nasususpecha tuloy din ako kung et cetera, di ba? Kasi humingi-wingi din eh. Di ba? But the caliber of the thinking, that how did you think that you could get away with saying something like dahil sa tenga or dahil sa ganyan? Parang iniinsulto mo yung katalinuhan ng Pilipino. Diba? So, that to me is something that has become the hallmark of the Marcos administration, yung kababaan ng kalidad ng pag-iisip
at saka yung kawalang respeto sa Pilipino na tingin nila maghahain sila ng ganyang kabulukan na halatang nananakot, halatang ganyan at bibilhin natin at matatakot tayo. Diyan ako pinaka nagugulat sa kanila. No? Yes, thank you, Ma'am Lorraine. Attorney Bosantog, destabilisasyon ba? Inciting to sedition ba? At dapat ito ba ay supilin ng instrumentalidad at poder ng Estado? You know what is striking doon sa mga statement nila is this video, according to them, is sufficient to create regime change or administrative change of government. Kaya ibig sabihin, punta mo, dalawa yan, yung message saka yung messenger. Yung messenger lang naman yung video, but the message is that, ang sinasabi kasi ni DND Secretary at ni DILG Abalos, na kung totoo pa lang video na yan, it is sufficient to change the government. Yung epekto ng Yan yung sinasabi nila. Because this video alone can destabilize the government. This video alone can incite the people to sedition. And sedition means to remove government from power, these people from power. Destabilization means to remove the sitting president from power. That is, yun yung sinasabi nila na value ng video. Kasi ito ay isang destabilization kasi it is fake and it's created in order to change the government. But if it's true, kung assuming na totoo yung video, ibig sabihin, there should be a destabilization. There should be a sedition because that is the gravity of the message of the video. Yun yung gusto nilang sabihin din. Now, the thing is, sabi ni Ma'am Harlika, it is authenticated. So ang tanong mo sa dalawang sekretary na yan, gusto mo ba ng authentic video? Gusto mo ng certificate of authentication? Now, if there is a certificate of authentication na binigay sa'yo, would you demand the president to step down from power? Good point. Ms. Maharlika, I would like to ask that to you before po ang kadugtong ng talakayan. They say it's fake. Ngayon, no less than the president, former President Rodrigo Duterte, nag-react sila after siguro 4 or 5 hours. Sinabi ni former President Duterte, whatever they challenge about the video, to me, sa kanya, sa bilang presidente, bilang abogado, bilang piskal, bilang prosecutor, the only thing for that thing to be rebutted or to be refuted is for Marcos to take publicly a believable, publicly acknowledged drug test. Otherwise, refusal to continue to do so is an affirmation and validation of the video and similar messages. Ms. Maharlika, your reaction to that? Okay, so kung talagang gusto ng gobyerno ni Marcos na ako ay managot dito, alright? So, una, wala pa pong kaso hanggang ngayon. Pangalawa, bakit hindi kayo mag-email sa Maharlika Network at protonmail.com at hingiin sa akin ang authentication? Ayun. Diba? Kung gusto niyo ng authentication, ano ibibigay ko sa inyo? Then, I think yung tanong mo kanina, ka Eric, no? Kung funded ba daw ang may gawa nito? You know what? Yan lagi ang bato nila sa akin, sa amin. Siguro kung nakikita nyo lang yung aking yung aking bank record, baka maawa kayo sa akin. Maawa kayo sa akin. I wish funded niya, no? But anyway, masasabi ko po sa taong bayan, ni piso po, walang pumoldo sa akin when I decided na ilabas ang video na yan. Okay? Bakit ko nilabas yan? Para actually, it's long overdue na. For 2 years na yan hinihingi ng taong bayan sa akin. But ganun pa man, kaya bakit ko nilabas yan? Para malaman ninyo at makita ng dalawang mata ninyo na nasa tamang landas ang Pilipinas. Na merong presidente na isang pulboronic. At bakit kailangan malaman ninyo at bakit concern ang Pilipino dito? Papayag ba kayo na ang nagpapatakbo for 2 years ay mga bangag o wala sa tamang katnuan? Yung sinasabi nila na ni Abalos na ito ay sedition. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng sedition eh. Bakit? Yung video ba na pinakita ko, nag-encourage ba sa taong bayan na maging marahas kayo? Wala namang ganon. Diba? At ang purpose ng video na to ay public awareness. Na malaman ninyo na ang presidente ninyo ay ganito yung kanyang estado. Ngayon, sino ang tunay na destabilizer dito? Yes. Hindi ba ang presidente balik ka na naman uli natin. Pag sinabi mong dinidestabilize mo ang gobyerno kasama ang pangkabuhayan at seguridad ng taong bayan, di ba? Economic, peace and order.
Sino ba ang gumagawa ng pananakot? Hindi ba sila? Sino ba nakikipagsapuatan sa mga smuggler? Hindi ba sila? Sino ba nangingit na? Hindi ba sila? So sila ang nagde-destabilize ng mga pamayanan, sila ang nagde-destabilize ng mga Pilipino dahil sa ginagawa nilang walang sa tamang kaisipan. Yung video na yon, wala kang makikitang anggulo na nag-destabilize ka. Bakit? Hindi ba karapatan ng taong bayan na makita kung sino itong presidente na ito sa kabila ng napakarami ng mga nag-akusa sa kanya? Balikan natin si Nikki Cossetting before the campaign. Yes. Sinasabi niya talagang itong si Marcos Jr. ay talagang nagpupulbuto ito. Bakit hindi ito kinakasuhan itong mga taong to? Si Pangulong Duterte, bakit hindi sila nagkakaso? Diba? Defamatory statement ito kung hindi totoo. So, ibig sabihin, bakit ayaw nilang magkaso? Kasi takot sila pakita sa taong bayan at pagdating sa, tama ba, attorney, kapag pagdating sa court ba, i-require itong si Marcos Jr. na magpa-test? Attorney Basantog, required ba na mag-mandatory drug test? Nagkaso sila para Siyempre, yan tinatawag natin presumption of innocence. We have to prove our case. But what the court can require is the authenticated video. Okay. So yun. okay. Ayun na nga. Yun na nga. Pangalawa, Miss Marlica, hindi lang si si Senator Nikki Cossetting ang nagturo na si Marcos ay hindi lamang nagpa-party kundi involved sa drug abuse. May video yan. Former Commissioner ng COMELEC during campaign on stage, Rowena Guanzo. Tinuturo niya yan. Yes. Oo, kasi manwa na ito na ilunggaman. Kasi manwa na ito. Oo, siya mismo. Troublemakers. May Iloilo. Gani. So, Miss Marlica, hold your line. Si Ma'am Lorraine will interact. Pero daming nanonood ngayon at nagtatanong, bakit ang messenger ang inatake, hindi ang pag-address ng laman ng video na kung hindi totoo yan, hindi humarap ka sa taong bayan, Ma'am Lorraine? Parang siguro yung sinabi ni Edward Snowden, no? When committing a crime is treated as if it's a commitment of the crime, then you are being ruled by criminals. Yes. Diba? So anyway, I just want to comment on something, no? Just information that cocaine is a very powerful and highly addictive drug that a single use can really get you addicted to it, no? So, and not only that, I also found out, no, that it is usual for a drug addict to have multiple hits during the day. Hindi lang isang ganon, no? Tuloy-tuloy yan, sunod-sunod yan. So that there are telltale signs. Like for instance, meron siya mga pulbo-pulbo around him. Weren't there photos of the president with white residue around his nose, diba? These are things that will really enter your mind kasi yung sinasabi na destabilization, nothing will destabilize a country more than a leader who's not fit to lead, no? For instance, no, at the very core of pinaka-core ng cocaine addiction is it's really a mental and a psychological disease, no, illness of cognitive functions. Ibig sabihin, yung learning mo, yung memories, yung problem solving, decision making, judgment, perspective, all of that. So, as a president, when I work with PRRD, and everybody knows, you don't need to work with the president to know that multiple times in the day, the president makes all these decisions that will affect the lives of 120 million Filipinos. And therefore, Mr. Secretaries, do we not have the right to know if our president will take us to hell? Because suddenly, parang a lot of things make sense, no? Yeah. Ma'am, this brings me to my question to Miss Marlica and to both of you, Attorney Busantog and Ma'am Lorraine. Kaya nga, hindi niya alam na ang kadiwa na sinasabi niya ay hindi nakapagbigay ng lunas sa grabing pagsirit ng presyo ng bigas. Cognitive problem yon. At the same time, hindi niya alam kung anong desisyon na ito. Pangalawa, sa baha. 5,500 flood control, 1.3 trillion ang budget. Pero walang nangyari, nilubog ang 80% ng Metro Manila at mga karatig rehiyon ng Central Luzon at ng Southern Tagalog. Miss Maharlika, lumalaganap ang gutom, tumataas ang kahirapan, nawawala ang kabuhayan, and yet the president doesn't know what is happening around him. At nilulusob ang mga katutubo, kababaihan, kabataan, unarmed civilians sa Davao City, wala siyang pakialam. Sabi ni Ma'am Lorraine, yan ay mga indication na nawawala yung cognitive dysfunctional, decision making mo, palpak, at ang iyong process of thought and evaluation of things
ay hindi maayos dahil wala ka sa wastong katinuan. Yan ba ang dahilan kung bakit sinasabi mo na hindi ang video ang nagdestabilize at ang mga grupong nananawagan ng transparency and integrity to the office of the President kung hindi siya mismo ang nagpapabagsak ng kanyang sariling gobyerno, Ms. Marlica? That's true. Kasi unang-una, diba, sila mismo ang nagpapakalat ng kasinungalingan. Bakit ka mo? Imagine nyo, nung in-interview po siya, yung tungkol sa tinatanong siya na doon sa 50 pesos na bigas, wala siyang kaalam-alam. Ang sabi niya, basta yung sa amin, 29 pesos lang. Diba? 20 sa amin. Nare-refer niya yung kadiwa, yung temporary solution ng band-aid solution lang ang ginagawa nila sa 29 peso na bigas na binibenta nila sa ilang Pilipino para kunwari, palabas sila sa media na na-achieve nila yung mababang presyo ng bigas. Pero ang totoo, pumapalo sa 50 to 65 na wala siyang kaalam-alam. So dyan pa lang, ang isang presidente mismo ang nagpapakalat ng kasinungalingan at nagdestabilisa na ang ekonomiya ng Pilipinas dahil, mga kababayan, niloloko kayo na merong 29 na bigas pero wala naman. Pero dahil nga ito ay pa sa pagpoprotekta nila ng mga hoarders and smugglers, kaya ito yung dinudulot ngayon sa atin na hindi ninyo makayanan ang sobrang taas na presyo ng mga bilihin. So, ito yung resulta ngayon, kagutuman. So, sino ang destabilizer? Ikaw? Kayo dyan? Kayong tatlo? O ako? Ano? Sino ang destabilizer dito? Ako na nagpakita ng video? Kundi yung gobyernong ito ang tunay na destabilizer. Lahat na nakikipagsabuatan sa kanila na mga taong nagtatrabaho sa cabinet secretaries at mga taong nasunod-sunuran sa kanila, sila po ang tunay na destabilizer. Dahil kayo ang nakakaranas ng kahirapan at pagbaha at lahat ng krimen ngayon sa Pilipinas, kayo yung nakakaramdam. So, sino ang may gawa niyan? Sa tingin niyo ba kung matino ang presidente? Mararanasan yan. Although, sabi ko nga, nung panahon ni Paolo Duterte, hindi naman perfect ang government. Wherever you go, wala namang perfect government. Pero at least during that time, ang mga tao may peace of mind na kapag sila ay ginabi ang kanilang mga anak, hindi sila gano'n na nag-aalala. Ngayon, ang dami pong nangawala ng mga bata. All ages actually. So, ano yung pinapakita sa taong bayan? Ibig sabihin, something wrong with the government. Kasi hindi pinababayaan nila yung presyo ng bilihin. Pinababayaan nila na magutom kayo, pinabayaan nilang bahain kayo, pinabayaan nilang mabiktima ang inyong mga anak sa mga kaharasan. Sila nagpa-party. Diba? Sila nag-invite ng mga celebrity para magpa-concert. And that's multi-million pesos. Maharlika, hold your line. I just want to comment on something, no, Maharlika. Cocaine is a party drug. No, so what have we seen about this administration? Man, they love to party. No, so again we're gonna go back to yung character ng isang nalululong sa droga. 'Di ba na nakakatakot kasi nagta-tie up siya doon sa sinasabi mo na walang pakialam kasi ang taong lulong sa droga, iisa lang ang nasa isip niya, no, kung kailan siya makakakuha ng susunod niya na hit, no. So it will preoccupy his time. Kahit na yung nasa harap niya, kay tatay siya, nanay siya, whatever, kahit na yung nasa harap niya sinasabi, dad, nabuntis ako ng whatever, hindi niya maririnig yan. Hindi niya maririnig, wala siyang pakialam. Ang nasa isip niya ay kailangan ko na makita yung dealer ko kasi maalis ka na dyan. And he will run red lights, lahat gagawin niya. So this is the problem. This is the problem that we have a president who most possibly is not even taking the drug test, di ba? Correct, Ma'am Lorraine. Attorney Basanto. Ms. Marlica, ang nawala sa kanya dahil matagal na siyang involved sa ganitong problema at hindi niya ina-address ito. At ito'y pinagtaksilan niya ang taong bayan, dito inilantad niya ng maayos at pinalusutan sa eleksyon. Nawawala ngayon ang sense of moral uprightness, yung katinuan at kawastuhan ng pagtindig sa tama, sa demokrasya, sa batas. Attorney Basanto, nababahala ang taong bayan sapagkat walang sense of condemnation sa malubhang pangmurakot sa pundo ng bayan. Walang sense of sensitivity na maramdaman niya gutom na tumaas ng halos 3 milyong pamilya na dagdag na gutom at 2.5 million families ang nadagdag sa mahihirap na pamilya. Actually, 13 million. Yes, in a matter of 2 years na tumaas ng todo. At ang pagsirit ng presyo ng bilihin, wala ka makikita pero kaya niya magpa-party, magpa-concert at gastusan ng milyon-milyon. Walang sense of sensitivity to the plight of the people.
at ito yung nirereklamo ng mamamayan ngayon. Do you think tama ba na ang video ang kanilang iatakihin ang nagpapakalat dahil ito daw ang nagpapalubha ng kalagayan sa ekonomiya at ang hindi ang misgovernance and failure of leadership niya? Atty. Basanto. Hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yung analysis na yan. Kasi yung pagkalat ba ng video nag-cause ng increase ng rise or incompetence of the government or the abuses done against the kingdom, and then sa Davao City in all the thing na pinariorities nila, like instead of coming up with good infrastructures, ano sila ng 500 billion na ayuda. Yes. Na dahil ba sa video nagkaroon tayo ng pagkuha ng pondo ng PhilHealth, na dahil ba sa video nagkaroon tayo ng pagkuha ng rice allowance ng mga pulis. It is a classic misdirection lamang, no? They are trying to create something out of the video in order to cover something that is More serious. and the people are demanding accountability. Ang hinihilang naman natin from this government is good government, no? We pray that this government is going to be very successful so that our country will also benefit from it. But from mga ganyang analysis na sabihin niya because of the video just came out last week ba? Last week. What happened to the last 2 years? Yes. Tuloy-tuloy ang paglugmok ng ekonomiya. Miss Marlica, may binanggit ka sa isa mong bago itong video na that will wrap up our discussion. Pag si Miss Marlica, Ma'am Lorraine, Atty. Basanto nga kasama natin, kukulangin yung oras sa Pilipinas natin mahal, no? Pero we will get back with her. Miss Marlica, ito po ay isang katanungan. Lumalaganap yung korupsyon at ganun din po ang paglaganap ng kasindikatuhan. May binanggit kang Polvoron King and Polvoron Queen at mayroon ka rin binanggit na Pogo King and Pogo Queen na pinalakpakan pa sila as if sila ay tagapagsalba laban sa sindikato na sugal na nagpalaganap na maging illegal ito ay under sa kanyang termino. Itong kasindikatuhan ng Pogo. Ano pong gusto mong mensahe dito? Kung bakit parang lumabas pa na hero siya doon sa loob ng kanyang State of the Nation address na wala namang laman kundi puro kasinungalingan. At ngayon, binubuking mo na all along ang nagbibenepisyo sa paglarga ng kolorom at illegal na sindikato ng Pogo ay silang mag-asawa at mga alipores nila. Go ahead, please. Well, definitely yun ang sabi niya sa kanyang SONA na tapusin na daw po yung Pogo. Kasi nangalingan. Kasi pinalitan ng IGL. It's the same concept. Sugal pa rin. Diba? Online. Then, bago ako pumunta dun sa Pogo King and Pogo Queen, yung sinasabi nga nila, balikan natin yung video na ito ay destabilization and everything. Tapos yung mga nagtagapagtanggol, yung mga appointees nila. So, ano ba ang ibig sabihin nito? Yung mga taong nagtanggol ay sangkot sa bribery, sangkot sa mga pagdanakaw. So definitely yung mga kasabwat nila, pagtatakpan sila. Diba? So yung pag-aabuso ng kapangyarihan. So definitely, pagtatakpan si Marcos Jr. at talagang ipalaganap sa taong bayan na ito ay fake yan. Ganyan-ganyan. Kasi yung mga taong nagtanggol sa kanila, ayaw nilang magkaroon ng transparency sa taong bayan, na tulungan ng taong bayan, na sana ng presidenteng ito ay magpulburon test. So dako na tayo dun sa Pogo King and Queen. Mga kababayan, okay, nahamon ko to ulit si Marcos Jr. Tsaka si Lisa Tanasen. Diba? Itong talagang national problem on national disaster sa ating bayan. Silang dalawa, ang Pogo King si Marcos Jr., si Lisa naman ay Pogo Queen. Bakit kamo? Diba? Dahil meron po akong natanggap na picture, hindi ko lang pwede ipakita ngayon dahil di pa tayo binabasbasa ng ating puting ahas o ng ating informer, na during the campaign, itong mga Pogo operators po ay nagbigay ng multi-milyong piso na campaign fund kay Lisa Marcos at saka kay Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, nung panahon ng campaign ay sumugal na o nagpalakas na yung karamihang Pogo operators para proteksyonan ang kanilang mga operation ng Bangag administration. Malinaw doon sa video at information, picture, at sa information na nakuha natin na si Marcos, itong mag-asawang ito na national disaster, national problem ng bayan,
sila ay protektor ng Pogo sa Pilipinas. Yun. Sila ay tumatanggap ng pera simula pa nung campaign hanggang ngayon. Kaya yung mga pinagbibintangan, si Spokes Harry Roque, nakita nyo naman kung paano nila talagang salaulain dyan sa Congress at sa Senate. I believe, si Atty. Harry may alam din yan, di ba? Kasi kung ako ay may puting ahas, for sure meron din siya. Pero ako naninindigan, hinahamon ko itong dalawang mag-asawang ito. Kung hindi kayo ang totoong Pogo King and Queen, you are the most powerful now, di ba? Sabi mo, Lisa, ipinagyayabang mo sa inyong pulburon session at sa inyong inuman na you are the most powerful in the Philippines. I'll challenge you, file a case against me. Ikaw, kayong dalawang mag-asawa, sa accuse ko sa inyo na ikaw, Lisa, ikaw kidnapper, smuggler, ay now pulboronic Pogo King and Queen, I challenge them. Hindi nila gagawin yan mga kababayan kasi takot silang masampal ng mga ebidensya at katotohanan. So ang kaya lang nilang gawin, gumamit ng mga tao, mag-fabricate ng crime against me, against you guys, iba pang mga critics, para tayo ay manahimik. Pero ito sasabihin ko sa Lisa, over my alindog. May alindog. Hindi ako matatakot sa inyo. Isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. Walang sinong powerful dahil sa pang-aabuso ng kapangyarihan dyan sa ating bayan ang makakapagsindak, hindi lang sa akin, sa ating lahat. Lahat po tayo may pupunta sa ating katapusan. Pero mas masarap lumaban, mas masarap manindigan ng walang kabayaran para sa inang bayan. So yun lang po ang pwede kong maiiwan. Napakaganda ng tinuran po ninyo kasi wala pang 24 oras, Atty. Bosantog, Ma'am Lorraine, na sinabi niya i-ban ang lahat ng Pogo, Miss Maharlika, pero hindi niya binanggit na may IGL na pala, Internet Gaming Licenses, ay 12 Pogo operations or IGL ang pinapa-exempt ni Altenco na PAGCOR chairman. So therefore, lumalabas din ang pangalan na ito ng most. Narinig mo ito, Miss Maharlika? Marcos, Ochoa, Serapio, I think ang T is Tan, na siyang pinakamalaking Pogo retainers, hindi po ang Roque Law. At ito po, si Marcos na yan ay si Lisa Marcos. At lumalabas ang isang pangalan pa ng kapatid niya. Bago pa sila maupo sa Malacanang, ito na ang source ng malaking retainers nila, ang mga Pogo na pinakinabangan nila ng todo-todo at ngayon kinakapital nila na parang mga bayani sila para linisin daw ang paglaganap ng Pogo na sugal na sindikato na sila din pala ang nakinabang hanggang sa ngayon, mula noon hanggang ngayon. Miss Maharlika. Eric, may dagdag ko lang natatandaan yung mga nanonood sa akin last year. Isa po sa expose ko na ayon sa aking source, etong si Lisa ay binibigyan o pinapakolekta ang kanyang, mga PSG niya, toka-toka, sa PAGCOR kay Altenco ng 150 million kada linggo. Wow. That was last year. 150 million pesos ang pinapakolekta ni Lisa Marcos sa PAGCOR mula kay Altenco ayon sa aking informant at ibinibigay sa kanya. Sino ang kumukolekta? Toka-toka ang iba't ibang PSG. Kaya no wonder sila ang Pogo King and Queen. Yun, klaro. Miss Maharlika, I'll get the reaction of Ma'am Lorraine Badoy and Atty. Bosantog. Hindi lang po issue ng drug abuse, lack of integrity, failure of leadership, kundi paglaganap, panumbalik ng korupsyon at kasindikatuhan using the powers of the office of the President. Similar kay Erap Weting lang, numero lang. Kung sa Ilonggo yan, mga double-double lang yan, Miss Maharlika, mga dubulan. Ito big time. At pati ang STL online, na ngayon ay weekly din ang koleksyon at hindi may paliwanag paano nagkakaroon ng multi-million na mga nananalo weekly na hindi pa nagaganap sa buong mundo, only sa kay Mel Robles sa PCSO, magkadugtong sa Pogo ang panunumbalik ng malaganap na sindikato gamit ang cover ng powers of the office of the President, undeniably. Ma'am Lorraine and Atty. Bosantog. Alam niyo kung anong sinabi ni Robin Williams, yung actor, sabi niya, cocaine was God's way of telling me I had way too much money. Wow. Ganon ka pinapalubog at pinapalutang ang utak mo. Iyon. Yeah. Atty. Bosantog, yung panunumbalik ng sindikato at mga kurakot inside government and using the government na lumaganap ang kasindikatuhan are very undeniable.
mahirap siyang it's a thing na it will render you speechless. Yeah. Kahit tapang-tapang mo Yeah. sa korte, mga kalaban natin noong isang araw, mga Yes. CPP, NDF. But what is happening is directly to our country, no? Sa Pilipinas nating mahal. And it's very sad that we are here at this moment. Maganda naman yung ginawa ni Duterte, no? We have a good momentum, no? And then based on that promise, we are here. We have elected president and vice president garnering more than 30 million. That Yes. never happened in our history before. So we hope, we are praying, no, the Filipino people are hopeful of something different, that the Philippines as a country, no, will become again the tiger of Asia in the economy. Ang ganda ng natin, kung nasaan man tayo. I think yun yung nawala eh. I think that what was removed from us. It's the hope that actually we can be better. We can be a middle class country by the end of 2030 or 2035. We are on that track. No? And now this is happening. So Nakakalungkot. At nakakabahala para sa ating mga kabataan. Nakakalungkot para sa mga taong Pinoy na for the longest time akala na pwede na, okay na. Yeah. I think that I'm also sad for the public servants kasi I worked in government, my short stint in government, and the vast majority there are totoong mga naglilingkod yung mga yan. So, parang I really felt that they deserve, when we were with PRRD then, no, I was so happy that finally they had a president who was equal to them, no, yung passion. So, but now, I've been talking to some of them and they said, it's terrible these days, no. So anyway, yun yung problema dito. Nakakabahala. Yeah. Miss Maharlika, hold your line. Can I say something also? Sige, ma'am, go. Kasi yung amounts na sinasabi ninyo, no, it's staggering. Parang nakakagulat talaga yung pagkaganit, Hundreds of no. millions. And now I realize, no, the rich, no, this extremely wealthy people, they think very differently from us. Iba sila mag-isip. So tayo, akala natin, if we give the Marcoses another shot pala, no, another chance at the presidency, he will prove himself. He will try to clear his name. He will to ganyan. Hindi pala ganun mag-isip. Hindi pala. Correct. Ang pag-iisip pala sa tingin ko, no, sa opinion ko, ay nawala na ang kapangyarihan sa amin dati. Napakasakit. Hindi na namin papayagan yan. Pag-upo namin, kakapit kami at gagawin namin lahat at lilimasin namin ang kaban ng bayan. Tingin ko ganun ang pag-iisip na nangyayari ngayon. Miss Maharlika, nakalimutan nating 4. May isa pang nanumbalik maliban sa mga sindikato, kurakot at mga drug lords. Amerika. Ang paghingialam ng Amerika at ang pamamayagpag ng oligarkiya. There you go. Na parang sila nagmamay-ari ng bansa. Yung mga barkada ni Marcos at ang mga oligarkiyang sinupil ni Pangulong Duterte na maghari-harian sa ekonomiya at kabuhayan ng ating bansa ay muling namayagpag at parang nagkokontrol ng buong ekonomiya at patrimonya at walang pakundangang magmamando kung anong gusto nila mangyari sa buhay at yaman ng ating bansa. Sila ang magkokontrol at magdidikta, kasabwat si Marcos. Nanumbalik din lahat ito, Miss Maharlika. Pero ito pa, dahil nauubusan tayo ng May panahon. tanong ako kay Maharlika. Okay. Pwede ba? Maharlika, may tanong ako kasi kaibigan mo sila dati eh, di ba? You're very loyal to them, di ba? What happened, Maharlika? Hindi mo ba ito nakita? Yung pagkaganid na ganito, na unbelievable? Hindi mo na aninag yun? Did you not see this coming for our country and our people? No. Actually, the same feeling, no? The same hope na i-redeem nila yung sarili nila. Hindi ko talaga nakita kasi they were very nice naman sa akin. Ilang beses nila ako inimbita. So parang ang sa akin, katulad ng mga common tao na marami ng pera to mga to, hindi na to magnanakaw. Ang gagawin na lang nila ay gawin lahat ng makakaya nila para pagandahin ang kanilang pangalan lalo sa pamamagitan ng mga magagandang public service. At paunlarin talaga ang Pilipinas. So, nakabudol talaga ako. At talagang lang ako, lahat tayo. So, hindi ko to nakita dahil itong demonyitang asawang si Lisa Marcos talaga namang magaling umarte na parang akala mo para sa taong bayan. Pero like, just less than 3 months. Actually, nung nandoon pa na ako, nakwento ko na sa inyo, nung nasa Pilipinas ako, nakita ko na to pa konti-konti. Kaya nga, I decided to speak up like in August of 2022. So, but during my time with them, they were nice naman. So, kaya nga ito ay masakit bilang isang supporter nila. Not only for my personal, but
masakit ito dahil isa ako sa instrumento na may mga bumoto sa kanila because of me. Yeah, totoo yun. So yun yung napakasakit sa akin na okay lang sana kung ako na yung makabudol mag-isa di ba? Ako na lang, parang pag-ibig, okay lang yun. Kaya mo mag-move on. Pero kasi binit-bit mo yung hope ng taong bayan na ibangon sila. Yung mga OFW po, talagang umiiyak. Pag na-meet ko yung mga yan, travel tayo, na-meet ko sila sa Pilipinas, yung iba, umiiyak sila. Nung May 7, nung last campaign nila dyan sa Soler, ang daming yumakap sa akin ng mga Pilipino na Miss Maharlika, sana po pag sa BBM magkatrabaho na kami. So, yun lang yung hiling ng tao magkatrabaho at magkaroon ng pagkain sa mesa. So, kaya masakit ito sa akin. Napakasakit. Kaya sabi ko, hanggang nabubuhay ako, lalabanan natin yung kanilang pangungurap, pang-aapi, at sabi ko nga, mga kababayan, hindi tayo mag-destabilisa ng gobyerno. Boses ninyo. Kapag sobra na at nakikita nyo na ang presidente nyo ay mga kawatan, lahat na, gusto nyo pa ba siyang manatili? Yun. Good. So, nasa mga kamay ng taong bayan. Gusto nyo pa bang manatili na ito yung nangyayari sa inyo? Kaya like ko pong inuulit na ito ay nasa desisyon ng taong bayan. Hindi kailangan maging marahas. Pagsama-samahan lang natin ang boses natin. So, para mapakinggan tayo at baka mahiya kung mahiya pa tong mga to. Yes.